So nakatawid na nga ng kalupaan o landmass ito pong bagyong Hiner. Balikan na natin yan at silipin na din natin itong mga posibleng pag-ulan dulot ng habagat na papalakasin din ng bagyong may international name na Pulasan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kagabi, around 11 p.m., ang bagyong Hiner po ay naglandfall dyan po sa may area ng Palanan, sa may Isabela. Tumawid po yan sa magdamag dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at sa kasalukuyan yan po ay nag-emerge na via Ilocos Region dito sa may West Philippine Sea. Patuloy po itong kumikilos pa-westward sa bilis na 15 kilometers per hour palayo sa ating landmass at papunta dito sa ating boundary line. Dahil sa interaksyon nito sa ating landmass o kalupaan at sa mga kabundukan dito sa hilagang bahagi ng Luzon, humina po ang bagyong Hiner. Yan po ay nasa pinakamababang kategory na ng bagyo ng Pag-asa. Ito po ay nasa 45 kilometers per hour na lakas ng hangin, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay nasa tropical depression category pa din. At kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, dahil nga humina ito, mas naging buwaghag pa yung kanyang mga kaulapan. Pero again, yung mga kaulapan po nito ay bumabalot po sa malaking bahagi ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon. Maliban dyan, humihila o nagpapalakas din po ito ng habagat o southwest monsoon, kasama ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nagpapaulan naman sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa western section nito. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa. Sa kasalukuyan nga, ito pong bagyong Hiner ay nandito na sa may West Philippine Sea, dito po sa may western section ng Ilocos Region. Yan po ay patuloy nakikilos pa-westward at base dito, posibleng bukas ng umaga, ito po ay makalabas na sa ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga nakabalik na sa tubig, o nandito na po yan muli sa dagat, ito po ay muling posibleng lumakas. Sa ngayon, pumapasok pa rin po yung kanyang panlabas na kaulapan dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Pero kasabay po ng unti-unting pagkilos niyan, pakanluran o pa-westward, mababawasan po yung ating mga kaulapan dyan. Samantalang, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng Pag-asa sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Extreme Northern Luzon at dito po sa ilang bahagi ng Central Luzon. Kanina, bago pa man humina ang bagyong Hiner at habang nandito nga yan sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama pa po dito ang Metro Manila, yung hilagang bahagi nito. Kaya sa mga nagtataka, particularly dito po sa area ng Central Luzon at maging dito sa hilagang bahagi ng Metro Manila, bakit nakataas ang signal number 1? Sumisilip naman ang araw at kakaunti yung ating mga pag-ulan. Again, dalawang keywords po, warning at lead time. Ito pong mga tropical cyclone wind signal ay warning po. Ibig sabihin, babala. Hindi instantly kapag signal number 1 ay pangit na po o masungit na po agad ang panahon. Ito po ay warning para makapaghanda. So may mga pagkakataon na kahit meron tayong signal number 1 or number 2 ay maaliwalas pa ang panahon. Lalong-lalo na pag wala kayo doon sa direct path na dadaanan ng bagyo. In this case, ang Manila po ay nasa ibabang bahagi nito. Since humina nga at lumayo pa, natanggal agad ang signal number 1 dito sa Metro Manila. Pangalawa yung tinatawag nating lead time. Pag signal number 1, meron tayong within 36 hours o sa loob ng 36 hours, maaari tayong makaranas ng at least 36 kilometers per hour na lakas ng hangin. Mas umiiksi yung lead time natin kapag tumataas din yung ating tropical cyclone wind signal. Kaya may mga pagkakataon talaga kahit may signal number 1 or 2, lalong-lalo na kapag palayo yung bagyo at wala tayo sa direct path nito, ay hindi naman masyadong nagiging masama yung ating panahon. Again, ito po ay mga warnings o babala para makapaghanda. Sa ngayon, although humina at nandito na nga sa may karagatan, ito pong bagyong Hiner, apektado pa rin po nito ang malaking bahagi ng Northern Luzon. So, posible pa rin po yung ating maulap na panahon at may kasamang mga posibleng malalakas na pag-ulan. Lalong-lalo na dito sa Ilocos Region, Abra, kasama po dyan itong mga kabundukan ng Cordillera. Maulap po ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Malalakas na pag-ulan po yan kapag meron tayong mga nararanasang thunderstorms. Although sumisilip ang araw, maulap o overcast po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. At again, biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms na posibleng magpabaha, especially sa mga low-lying areas. Epekto naman ng habagat ang maulap na panahon dito sa area ng Calabarzon at Bicol Region. Posible rin po dyan yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Magpapatuloy din ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa western section nito. Ito po ang isla ng Panay, maging dito sa Negros Islands. Breezy hanggang gusty conditions pa rin dulot ng habagat o southwest monsoon ang ating posibleng maranasan dito po sa malaking bahagi
ng Mindanao, lalong-lalo na ang western section nito. Posible rin po tayong makaranas ng malalakas na pagulan dyan. Dito po sa area ng Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang ilang areas ng Soc-Sargen at BARMM, maging dito sa area ng Sulu, Tawi-Tawi. Kasabay po ng unti-unting paglayo ng bagyong Hiner, mababawasan po yung ating mga kaulapan at mga pagulan dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Pero ito namang bagyo sa labas ng ating PAR, ang posibleng maging bagyong Helen, ang magpapalakas sa ating habagat o southwest monsoon kasabay po ng unti-unting pag-akyat nito at pagpasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Unti-unti na rin pong lumalapit ito pong bagyong may international limb na pulasan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,845 kilometers east o silangang bahagi ng Northern Luzon. Posibleng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, ito po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at yan po ay posibleng tawaging Bagyong Helen. Ito po ay nasa tropical storm category pa din na may lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour at may mga pagbugsong umabot sa 85 km per hour. Patuloy po itong kumikilos pa northwest palapit dito sa ating boundary line sa bilis na 25 km per hour. At kung mapapansin nyo dito sa official track ng Japan Meteorological Agency, mas mababa siya ng kaunti dito sa dinaanan ng dating Bagyong Ferdy. Dahil dyan, mas tatagal po ito ng kaunti dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility compared sa Bagyong Ferdy. Either way, kagaya po ng Bagyong Ferdy, ito pong posibleng tawaging Bagyong Helen ay hihila din po magpapalakas ng habagat o southwest monsoon. Pabukas, kasabay nga ng pagtawid nitong posibleng tawaging Bagyong Helen dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility, siya naman po magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Dahil po dyan, magpapatuloy pa rin po yung ating malawakang pagulan dito sa area ng Mimaropa, lalong-lalo na dito po sa area ng Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Palawan. Posible rin po yung ating mga pagulan dulot ng habagat o southwest monsoon sa natitirang bahagi ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Bicol Region, Calabarzon, maging dito sa Metro Manila. Maaari din po makaranas ng mga pagulan dulot ng habagat, ito pong malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na po ito pong areas na nandito sa may western section nito, ang Zambales at ang Bataan. Significantly, mababawasan po yung ating mga pagulan dito sa area ng Northern Luzon, pero posible pa rin po dyan yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Apektado pa rin ang habagat ang malaking bahagi ng Visayas at ang area ng Mindanao bukas at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Maliban dyan, makakaranas po ng breezy hanggang gusty conditions o pabugso-bugsong hangin ang malaking bahagi ng ating bansa dulot ng habagat o southwest monsoon na pinalakas ng dalawang sama ng panahon na ito. So, unti-unti na nga pong lumalayo ito pong Bagyong Hiner sa ating landmass o kalupaan. Pero sa ngayon, meron pa rin po yung direct effect sa malaking bahagi ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon at sa ilang bahagi ng Central Luzon. Maliban dyan, magpapatuloy din po ang epekto ng habagat o southwest monsoon in the next few days dahil naman sa papasok na bagyong posibleng tawaging Bagyong Helen. Kaya again, mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible effects ng malalakas na pagulan gaya ng mga flash floods at landslides, especially po doon sa mga areas na nakakaranas ng tuloy-tuloy na pagulan nitong mga nakaraang araw pa. Mamaya, tabayan na po muli ang ating update para dito sa Bagyong Hiner at sa posibleng tawaging Bagyong Helen. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.